Yo, what is up YouTube world? It's your boy Tiny Montana at welcome sa Montana TV. Ito ang pagbabalik ng the first and the original Pure Pinoy Hip Hop Podcast. Ito ang Season 4 ng Rate My Bar, kung saan kumukuha tayo ng tiga-4 na linya mula sa 6 na random rap artist at ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang guest artist natin na makakasama natin sa isang masaya at makulit na kwentuhan at magre-rate ng mga linyang yan, isa sa mga magagaling na flip-top battle MC ngayon at miski noon at nagbabalik siya ngayon. At pagbalik niya, nagmarka ang mga battles niya dahil sa ilang sunod-sunod na panalo. Kahit nagpalit-palit pa siya ng pangalan, yun pa rin yun. Isa sa mga nakilala dahil nagsisingit siya ng freestyle sa mga battle lines niya. Isa sa mga most requested din itong pagbabalik sa Season 4 ng Rate My Bar. Isa sa mga matatagal na nating tropa sa eksena mula pa nung 2010 yata. Hindi ko na matandaan. Pero ayun, pare, binibigay ko sa inyo, Saint Ice, aka Ice Rocks. Let's get it. Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo ni Montana. Si Montana. Boy Tayo ni Montana. Boy Tayo ni Montana. Si Boy Tayo ni Montana. Yo, magandang gabi mga tol. Tayo ni Montana. Yo, what up? So, let's go. Let's do it. Yo, magandang gabi. Salamat na pagbigyan mo ako, Saint Ice. Simula nung bumalik kasi ang Rate My Bar at ngayon nasa Season 4 na tayo, ang daming nagko-comment sana si Saint Ice. Kahit dun sa kabilang podcast namin ni Chris Delano, kino-comment ka rin na i-guess ka daw namin doon, ganyan. So, sabi ko, tangin na mailap yun eh. Hindi nga nagre-reply. After 2 days, 3 days nagre-reply eh. So, hindi ako ma-internet kasi talaga. Sorry na kasi. Pero salamat, Times. Pero noon pa eh. Matagal ko na gusto mag-rate my bar. Pero noon pa eh, Chong eh. 'Di ba nung magkakasama tayo dati nung 2010, 11, hindi ka na rin talaga ma-internet eh, no? Oo. Kahit nung early 20s ako, trentahin na yung ano ko talaga. Hindi ako Pero medyo ermitanyo ako nag-IG ka, pitik-pitik, tas nawala. Tapos bumalik ulit nung nagkaanak ka na. Nakita ko yung postings mo. Ano kasi, syempre, yun na talaga yung laro ngayon pag sa music, 'di ba, kailangan. And hanggang ngayon kailangan ko ayusin yun, di pa din ako consistent dun eh. Pero kumbaga, yun na pinaka-rason ba't pa ako nag-i-internet eh. Actually, wala namang ibang rason kung ba't natin ginagawa to kasi kailangan din naman talaga natin ng media, ng social media presence. Yep. Okay, tol. Simulan lang natin yung kwentuhan sa usual na tinatanong ko sa mga nag-guess sa akin dito sa Rate My Bar. Bilang isang tao na alam nila, okay, Ice Rocks o Saint Ice, Battle MC yan, ganyan. Gusto ko lang malaman, paano mo na-discover yung hip-hop at paano ka putang ina, mag-hip-hop ako, eto na. Paano ka napunta dito? Yung pamilya ko kasi, hati siya. Mother side tsaka father side. Yung kabila, hindi naman metal, pero mas rockista sila. Okay. Kaya sobrang maaga na-expose ako sa grunge, ganyan, o thrash metal. Tapos sa kabila, hip-hop lahat. Side ng airpod ko. Airpod mo, hip-hop tapos, talaga? Yup. Tapos dun din, dun ko din relative si DJ MOD. So, talaga ba? Talagang, tito ko. Titong buo, ganun? Hindi buo. Pinsan siya ng generation airpod na tito, ko. ganun. Yup. Tapos, siguro, nung dumating yung time na gusto ko nang gumawa ng music, mas nag-gravitate ako sa hip-hop. Pinapakinggan ko pa din parehas to this day, pero talagang lamang lang yung hip-hop. Bakit? Tingin ko mga yung dahil ba to sa forma o dahil to sa music itself or sa culture mismo ng hip-hop? Anong nagustuhan mo nagpa-hip-hop sa'yo? Parang lahat, pero yung culture din, yung what it stands for, tsaka yung level ng self-expression niya na kaya mong gawin kahit mag-isa ka. Mostly. I mean, syempre, kailangan mo ng producer, pero kumbaga kung kailangan mo lumapag ngayon, kaya mo mag-isa. And yung lyricism, hindi lyrical lang ibang genre, pero ibang pen game ng hip-hop, di ba? Tapos ang dami niyang sub-genre pa. Mas malaya para sa akin. Mas malaya sa'yo yung art form na nagagawa dito sa culture ng hip-hop, kumbaga.
I see. Okay, tol. Tagusin natin ng konti yung since na-discover mo yung hip-hop dahil sa airpat side. Tol, sino ang mga artist na mga influences mo nung nag-i-start ka na kalkalin yung deeper na hip-hop culture? Yung pinakauna sa lahat, dahil, ayun nga, kahit yung tito ko medyo nasa mas parang amboy side ng hip-hop yun di ba? Kaya una ako na-expose sa foreign talaga. Mga bling era bling era ng hip-hop. Mga Nelly, ganyan, 50 Cent, Lil Wayne, hanggang sa si Lil Wayne na talaga naging pinaka-paborito ko sa lahat hanggang ngayon. Nung medyo nag-lean ka na dun sa lyricism, medyo Lil Wayne ka na. Kasi si punchliner. Okay, I get it. So, yung bling era na kinalikal mo, ito yung mga, technically, Y2K era to Di ba? Kaya nga nakakatuwa na bumabalik ngayon Pero may kirot din kasi, yung mga nag-Y2K ngayon, para sa kanila, retro yun. Ako, buhay ako noon. Puta, yun lang yung masakit. Yun nga, di ba? Parang, pagka nag-Y2K sila ngayon, retro yung dating. Pero sa atin, putang ina yung Y2K natin, putang ina buhay na patunay ng Y2K talaga. Oo, medyo may kirot yun Pero, astig din makita, di ba? Buhay uli ngayon. Kahit yung sound, like yung mga beats nila ngayon, parang pang G-Unit, di ba? Minsan may mga G-Funk pa sila na tinitira ngayon, mga ganong vibe. Mga ganun type shit. So, nung listener ka lang o paano ka nag-transition papunta sa paggawa ng sarili mong music? Paano nga ba? Kasi, nung bata ako, tambay ako sa Glorieta talaga. South kasi boy sa Makati ka, ako pero sa Makati ako nag-aral. Okay. So, lagi ako nasa Glorieta. Di ba medyo pugad din ng hip-hop yun pag medyo South ka. Tapos, makes sense kaya ka OBP. Kasi Makati mga tropa. Kasi nandun ako lagi. Hindi pa ako exposed sa hip-hop scene sa South Tapos, nakatambay ako doon lagi. Kaila Chubby. Si Chubby, nasa Fubo pa siya noon Si Rest in Peace. Yeah, Rest in Peace, Chubby. Doon ako na-expose, pinakilala niya in-introduce niya sa akin music ni Nimbus 9 tsaka ni Mike Swift. Nimbus 9, okay. Doon na ako na-introduce sa yung local scene natin. Tapos medyo nag-resonate sa akin kasi nasa gitna pa siya kasi Taglish sila So hindi naging shocking. Hindi pa siya purong Pinoy na Pinoy talaga yung bagsakan Kaya hindi naging shocking sa akin yung transition. Tapos parang na-realize ko, tangina, pwede pala ganun. Kasi mas komportable ako magsulat ng ganun kung Taglish muna. Tapos doon ako nagsimula magsulat pero hindi ako nakapag-record agad. Dahil nung time, para sa mga bagong artist dyan, nung time namin kasi, kala mo, 80s to hindi ganun ka-accessible mag-record. Alam mo si Elvis Presley yung kausap ko. Okay. Hindi. Pero di ba, lalo estudyante ka. Ang mahal na studio dati, tas per hour pa. Syempre, puta yung unang hour dun, utal-utal ka lang dun. Hindi ka naman makapag-record na maayos. Kaya, nakapag-record na. Nagsimula ako magsulat mga grade 5, grade 6, ganyan. Wala pang K-12 na ito Pero, bata pa ako guys, hindi pa ako gano'ng katanda. Sige. Tapos, bakit magka-age bracket lang tayo? Tapos, napag-record ako mga na siguro, second year high school, gano'n. After 2 years, madami na ako na-imbak na mga litanya. Lahat ng sulat mo dati, nasa baul lang, kumbaga. Oo, naka-imbak lang talaga. Kasi hindi pa uso yung, kunwari, makakabili ka nga CDR King, wala naman akong PC. Yun. Kaya na-imbak lang siya. Kaya nung nag-start na ako mag-record, parang kada buwan nakakagawa ako ng worth isang mixtape. Ganun. Tol, what or who made you record? Bakit bigla mo naisip na puta magre-record ako? Kasi for the longest time, sulat ka lang ng sulat. And I assume yung mga sulat mong yun, may kalakip na link yun sa YouTube ng beat. Para, di ba? So, bakit mo biglang naisip punta? Siguro oras na para i-record tong mga hype na to, ganun. Hindi, nung una ako nagsulat, gusto ko naman talaga mailabas. Parang wala lang talagang resources. Tapos, one time, nung papasok ako ng school, nadaanan ko, may studio pala malapit sa amin. Malapit sa SM Bikutan.
sa Sgt. Pepper's. Ang may-ari nun yung sa tiga The Octaves. Basta pang banda siya na studio. Octaves, ito yung may music video dati na kasama si Ellen Adarna. Okay. Kasi Yun. naalala ko nung ginawan ko ng kanta si Ellen Adarna. Naalala ko din yun. May lyrics ako doon na Octaves Band, binanggit ko yon. Kasi ang wild nung si Ellen Adarna doon eh. Doon sa music video prime nila. yun. Prime yun eh. So yun, ginawan ko ng kanta si Ellen Adarna, mga tol, sa hindi nakakaalam. Umabot kay Ellen Adarna yon at umabot sa point na parang magkakaroon kami ng meet up something. Hindi ko pinuntahan kasi sabi ko, wala. I need Jesus in my life. Kumbaga. Totoo yun. Diba, hindi kasi sila naniniwala. Ikaw ang magsabing nangyari talaga yun. Tapos, go ahead. Since pang banda siya, mas mura siya pero hindi siya yung condenser pag ganun. Dynamic yung mic kasi pang banda nga pang rehearse siya. Live rehearsal band yung studio na yon, parang ganun. Oo. Pero dahil parang natuwa yung owner kasi may hip-hop dito. Wala man napupunta na hip-hop dito. Lalo porma ako noon times, Wiz Khalifa eh. Kaya talagang iba actually, sa mga tol, kung hindi nyo maaalala or kung hindi nyo alam, isa si Ice Rocks o si Saint Ice sa mga unang sabihin natin yung pormahan dati advance dun sa panahon niya. Yung mga time na ito na yung mga nagsusupreme ka, mga nagda-diamond ka noon, naalala ko yun eh. Yung mga parang may nakikita pa ako sa yung baiting ape noon, mga that time eh. Kumbaga ganun yung ang tawag sa forma na ganun. Parang swagger era. Swag yun dati, 'di ba? Swagger. Hindi kasi sakto, kaya din may pang studio na ako. Yun yung time na unang nauso na din yung mga lasonan sa ukay. Kaya ang dami ko ding PSG na gano'n, na Supreme, ganyan. Tapos ipapang studio ko yun. Tapos since mag-isa ako, hinahati nila na imbis parang 850 per session, 250 kasi vocals lang ako eh. Tapos nakaw pa lahat ng beat ko, sinasalpak lang namin yung USB. So literal na engineering lang yung ginagamit sa kanila. Oo. Tapos minsan nga walang engineer, ako na lang talaga eh. Parang inaarkel ako na lang talaga yung mga yung pinaka-boot. Tapos yun, nagsimula ako mag-upload sa SoundCloud. Doon na, mga mga 2009, 2010, yung prehistoric pucha. Ano to? Taglish to, yung mga verses mo dito? O hindi. English? For some reason, nung nag-record na ako, black or white lang. Kumbaga, itong kanta na to, Tagalog lang. Puro. Tapos ito, English lang. Panay ganun yung mga kanta ko noon eh. Tapos, parang obsessed ako na ma-rhyme lahat ng syllable kahit wala nang sense yung sinasabi ko. Yes. Ewan ko, parang ganun yung mga trippings ko noon eh. Pero kasi yung lyricism mo that time, masasabi mo ring way advanced din nung mga panahon na yon. May mga nagsabi ba sa yung iba na ganun? Na parang yung type ng lyricism mo noon, parang hindi siya, medyo sabihin natin, medyo intricate yung pen game mo doon that time. May nagsabi na rin yun, ba sa'yo? sinasabi nila. Pero noon kasi yun yung haters era eh. Hindi ko yun narinig noon eh. Hindi pa siguro nila dahil may mga haters ka, kumbaga hindi pa nila na-appreciate yung other side ng Ice Rocks. Parang ganun. Ngayon, may mga narinig ako. At saka kasi times, kumbaga, hindi sa pero kasi nung time na yun, nang pinapakinggan ko, tsaka kasama ko kayo. Diba? Yung mga lyricists din talaga kayo. Naku, nakakahiya naman talaga. Nakakahiya naman. Hindi. Kasi matagal na kami magkakakilala nila ni Ice Rocks. Nakilala ko si Ice Rocks kay Chris Delano. At ayun, marami na kaming mga bagay-bagay na napagsamahan somehow. Tol, mali. Ice Rocks ba ang una mong naging pangalan nung pinasok mo yung pagsusulat? Una sa lahat. Ano pa yun? Kaya talagang halatang hindi ko pinag-isipan kasi pangalan ko yun nung nasa nasa pinakaunang linya ko yun, ang pinakauna ko sinulat. So mga 11 ako or 12 gano'n. Hindi ko naisip yung mga yun? Ibang konteksto. Anong line yun? Tanda mo pa ba? Basta parang yo, my name is Ice Rocks, ganto. Yun, naalala ko. Yun na mismo agad. Naalala ko yung moment na, ito na first line to, dapat magpakilala ako. Yeah. Lalo yung hip-hop noong time na yun, ganun di ba? Kaya,
Yun talaga pinakauna kong pangalan. Ice Rocks. Tapos, eto na. Syempre, I'm sure lahat ng mga sulat mo dati, ng mga na-record, ikaw lang. Kumaga, pang sayo lang, pang tropa, o kung may nag-upload, o may in-upload ka, sige, may naka-appreciate, edi fine. Pero, paano ka unti-unting napunta sa flip top? Paano mo na discover naman yung battle? Kasi I'm sure hindi ka kumontes. Hindi ako kumokontest pero nagpi-freestyle tournament ako dito sa South. Sumasali ka ng freestyle tournament sa South. Pero hindi kanta. Hindi contest talaga. Hindi kasi di ba pag may rap contest may tournament 'yon. Hindi siya rap song competition. Wala akong ibubuga sa gano'n. So freestyle, hindi pa siya battle, no? Battle. Siya may beat noon. 16 kayo, quota. Anong battle league to noon, yung natatandaan mo? May pangalan ba yun? Basta lang may makita akong mga poster noon na ito may pa-event ganyan dito or sa Sukat, sa Las Piñas, o kaya hatakin ako ng tropa. Sabihin, may freestyle tournament dyan. Ano tayo? Tapos mag-open mic tayo pagkatapos para marinig yung kanta natin. Okay. Ganon, so ito pa yung mga times na nasa face pa kayo ng showcasing kung anong meron kayo. Parang ganon. Oo, kasi yun lang yung way na maikalit yung ganun ka lang din naman mabubok sa gigs di ba? Pag nakilala ka ng organizer doon, yun lang yung way noon. Unless may talagang sumabog ka na kanta, pero hindi din ganun kataas yung chances noon eh. Totoo. Tsaka parang very limited pa lang yung opportunities dati for mga ganong klase ng bagay, no? So, paano? Nagcha-champion ka ba? O ano ba, nakaranas ka ba ng ganon? O laglag? Ano pa ako nun parang maigo pa ako nun, kaya minsan parang pupunta ako doon, gusto ko patunayan ako pinakamagaling tumugma, makakalimutan ko punchline. O kaya minsan gusto ko patunayan magaling ako sumakay doon sa beat, tapos naiwan ako, kumbaga yung cadence maganda pero yung tugma hindi ganon. Yung iba talagang veterans moves, balanse na lahat talagang mamamaing ka sumasalang ako doon 13, 14 ganyan. Hindi pa ako. May mga significant names ka ba na naaalala na medyo kilala na ngayon na nakakasama mo rin dati dun sa mga era ng bumabattle-battle ka? O wala? Parang wala. Walang nakasabay? Wala. I see, I get it. So, paano ka nag-audition ka ba sa Flip Top? Yung unang ito yung Ice Rocks Days nag-audition ka ba? Kasi dati pa lang, yun nga 'di ba na nung inintroduce sa akin ni Chubby yung local na scene. Syempre, limited naman yung mga CD dati, yung mga DVD. So nagdidig din ako sa YouTube. Tapos nahanap ko yung pinakaunang Smack. Hindi pa siya URL, Smack lang siya. Tapos 'di ba barbershop sila nagbabattle ganun. Tapos wala lang, parang every time may mapipirata sa YouTube pinapanood ko kasi astig, sabi ko tayo naman sa astig yung ganito kasi mas makakapag-isip ka, hindi mo hinahabol yung beat. Hindi ko nga alam na written yun kala ko freestyle Parang dun ka unang na-introduce sa a cappella na format. Oo, pero kala ko freestyle. Sabi ko, tangina ang galing nila, pero ano din kasi wala silang iniisip na beat, makakapag-isip ka talaga. Tapos nung one time sa school may nagpakita sa akin ng Flip Top, Dato Camel Toe. Okay. Sabi pa kasi 'di ba dati minority talaga ang hip hop So kumbaga sa school namin recognized ako as hip hop ako. Uy, Ice, 'di ba hip hop ka? Alam mo yung Flip Top? Sabi ko akala ko kalokohan na naman, lulukoy na naman ako ganyan. Tapos Dato Camel Toe. Si Dato familiar na sa akin kasi may napanood ako dati yung cypher nila no Hip Hop Awards. Napaka-demonyo mag-freestyle yan ni Dato. Putay na. Oo. English Tagalog, 'di ba? Sabi ko, si Dato to Tapos yun, wala na ako. Na-addict na ako, inaabangan ko na kada upload. Ano pa yun? Kalahati pa yun, di ba? Kasi 2 parts kada video. Parts pa ina-upload. Oo. Tapos sabi ko, kailangan ko makanood nito. Kasi usually, ganun nga noon di ba? Pupunta ka sa event, magne-network ka, hanggang sa makilala ka ng organizer. Kala ko ganun. Tapos nag-upload sila yung tryouts, yung sila sayad. Sabi ko, gago, may tryout pala, pwede. Friend ko si Hallucinate Etanicula, kung familiar ka sa Facebook. Hindi. Kung familiar ka sa... Hindi ako familiar
Tapos nakakausap ko kasi parehas kaming si si Chris Delano. Yun yung FB niya nung times na very nice pa siya. Hindi siya nagre-ring ng bell eh. Okay. Never heard. Parang walang dating. Okay. Lugi pag dito, wala siyang rebat. Wala. Tapos, nakikita ko parehas kami sounds. Di ba? Parehas kami sound trip, ganyan. Tapos yun yan, nasa flip top na siya nun. Nakalaban na niya si Fuego. So nagtanong ako ganyan kung paano ba makapasok. Sabi, ito, may parating uli na tryouts. Tapos English pa. English conference. Sabi ko, sabi ko mas okay yan. Kasi for sure, mas konti sasali dyan. Kasi pag sa Tagalog ka sumalang, tino mo yung mga sumasali dun, tanga na, Emzite, Pistolero. Puta, round 1 pa lang, bugbog ka na, uwi ka na eh. Sabi ko, ito, sakto English. Tsaka parang mas komportable ka dun sa English kaysa sa Tagalog that time. O pinili mo lang sumali doon kasi mas konti yung sumasali sa English con? Parte yun at saka parte na, yun yung pinakamalapit. Kasi nung sinabi ni Dan, next week na eh. Parang fate talaga eh. Di, Gina ako agad. Tapos, yun nga, true enough, pagdating ko dun, odd number kami, kaya yun yung unang tryouts. Hindi, yun lang ata yung tryouts na hindi tour na, na single elimination. Round robin siya. Kinalabang ko lahat. Yun pa yung mga panahon na tanda. Ang naalala ko dun, si Kenza. Si Kenza ng Uprising. Nakakatawa yun, tropa ko yun. Tapos kami lang magkakilala dun. Puta, pagkabunutan kami pa round 1. Okay. Sa English con? Oo. Okay. Kasabay ko sa tryout si Kenza, tsaka si Lloyd ng The Farm, artist ni Scarm. So, dun sa bracket namin, siya na yung pinaka-veterano. Kasi nung time na yun, may mixtape na siya, na studio talaga. Tapos nag-freestyle battle talaga siya. So, siya na talaga yung pinakaharang doon. Yung iba kasi, hindi na ata naging active or baka hindi ko lang maalala na dahil napaka gulo nung gabi na yun eh. Kasi, ayun nga, stressful siya. Yun yung pinakaunang salang ko sa flip top. Tapos, grabe yung pressure kasi freestyle. Kumbaga, pag na-stumble ako isa dito, wala na. Tapos? Oo. Tapos, first round ko, tropa ko pa. Tapos, first battle of the night kami. Sargo pa. Kaya grabe yung pressure. So, sino nanalo? Hindi, ilang kami nun. Parang siyam. So, kailangan 8 kalabanin mo. Kasi round robin eh. May champion din ba doon? May nag-champion din? Finals kami ni Lloyd. Kami ni Lloyd ang finals, basically. Tapos, parang muntik pa ngang tumabla. Kasi I think si Mike Swift yung nag-aano ng tabla. So, split yung boto. So, kailangan either makuha ni Lloyd yung dalawa or tabla kami. Okay. Gets. Pero nakuha ni Lloyd ganon. Tapos, after... Anong buwan ba yun? Ano to? Kumbaga, sinamahan ka dito nung... Ano pangalan nun? Hallucinate? Wala. Hindi ko familiar eh. Sinamahan ka ba niya? Kasama ka niya nun? Nandun ba siya nun? Alam ko na... Ay, nandun ba siya nun? Wala. Alam ko nandun si Dan. Nandun si Dan, alam ko. Nakamuhok pa siya nun eh. Hindi, parehas kami nakamuhok nun. Kaya kami naging magkagrupo kasi nakamuhok kami parehas. Okay. Balikan ko lang yung so, si Ice Rocks, nagkaroon ba ng bago mag-flip top, prior to flip top days, nagkaroon ka ng grupo or collective o solo lang? Yun, yung grupo namin nila Ken. Tapos, inaya na din ako ni Dan ni Hallucinate sa Filipino Kings. Pero prior to Filipino Kings, ano yung grupo niyo nila Ken? Frequencies. Okay. Sino-sino kayo doon? Madami kami nun. As in mga parang 15 kami. Tapos panay kami, mga nagsa-start out na MCs. Yun, shoutouts sa mga frequencies dyan. Okay. So balik tayo ng flip top battle mo. Sino ang unang mong battle sa English conference? Si Lloyd ulit. Pero sa flip top na talaga kami nag-battle. Sa main stage na, ganun. Ito na debut. Talo uli ako sa kanya. Okay, nakailang battle ka? Sa sa English muna? Sa Ice Rocks. Sa English, dalawa lang. Tapos sumunod doon, 2x2 na kagad. Sa may flip mga top, single battle ka pa bago yung 2x2?
nung gusto na kasi sabay kami dapat magta-transfer ng Tagalog ni Dan, ni Chris Delano. Tapos parang gusto muna makita ni boss na kaya namin mag-Tagalog. So si Dan, lumaban siya sino ba kalaban niya sa Tagalog? Hindi, si Plasma, English yun. Basta lumaban siya sa flip top, isa. Okay. Tapos, malapit na yung 2x2 magsimula. So lumaban ako sa Sunugan. Kinalaban ko si Don Alas. Shout out Don Alas. Tagalog to? Oo, okay. Sa Malate. Kami sa Malate. Tapos yun, 2x2 na after nun. Ito yung mga magugulo times natin ng 2x2 na yan, no? Wholesome times. Oo. Pero, okay, fast forward natin ng konti. Dumating sa punto na after nung 2x2, yun yung huling battle mo ng Ice Rocks, di ba? 2x2. Tapos, kung okay lang pag-usapan sa'yo to, nag-wrestling ka, pare. Bilang si Mayhem Branigan. Tama ba ako? Okay. Tapos, hindi ko alam. Research ka, Tynes, ha? Hindi. Putangin na. Matagal na tayo magkakilala. Hype ka. Paano ko hindi malalaman yung mga laban mo? So, ewan ko kung sino nagsabi sa akin, pero parang there was a time na gusto mong bumalik ng flip top. Parang nag-object si Arik kasi nasa wrestling ka. Legit ba na nangyari yon? Hindi. So, hindi naging hindrance. Kung yun yung rason, tingin ko hindi. Dahil, ang totoong for personal reasons, hindi. Kasi, ino-offeran niya pa rin ako after ng 2x2. To be fair. Although, hindi ko alam kung sino-sino dahil, di ba ganun si Enigma may suspense na tanungin niya muna kung game ka tsaka kung malaman ko sino. Ang chismoso nung nagkwento sa akin nun, sabi niya yun daw yung rason kung ba't hindi ka... Tito ila. Siguro, sino ba nagkwento sa akin nun? Basta hindi, wala ring dating yung nagkwento. So anyway, hindi yun yung rason. So hindi, at least nalaman ko kasi buong baka hanggang mamatay ako sa pagtanda ko, bibit-bitin ko yun. Hindi binigyan ng battle niya kasi nag-wrestling. Naalala mo pa rin, no? So, okay. So, bakit hindi ka tumanggap ng battle? O mas nag-focus ka doon sa pagre-wrestling? O mas gusto mo na yun, ginagawa mong yun? Hindi, unrelated yun, Hindi, actually, sabi honestly. Sabi mo kasi nung nagre-wrestling ka, binibigyan ka niya ng battle pero hindi mo kinukuha eh. Hindi. Mas kinilangan ko kasi tutukan yung personal life ko muna. Tapos, totoo, tama. May time na talaga na-enjoy ko din yung wrestling. No? Hindi pa gutay-gutay yung katawan ko. Nung bago-bago pa, parang pero trip ko to, tas magnegosyo. Ito yung magic question ko kasi. Bakit ka nag-wrestling? No pun intended. No pun intended. dahil ba fan ka ng WWE or dahil bakit? Kasi napaka-random eh. Napaka-random. Yun lang talaga. Hindi, as in, kung gaano katagal ako mahilig sa hip-hop, gano'n ako katagal na nerdo sa wrestling. So, nung nakita ko may wrestling dito, sabi ko, tayo na solid ah. Tapos yun din, gano'n din, may tryouts din, same. Yun lang. Tsaka siguro, gusto ko lang, kasi hindi naman mantra, pero ang view ko kasi sa buhay, hanggat wala naman ako inaapakang ibang tao, basta may trip akong subukan, parang you'll just do kahit di nagme-make sense, kahit ang random, Okay. So, bilang isang fan ng wrestling, tol, tapos pumasok ka talaga mismo dun sa buhay ng wrestling. So, syempre, definitely, alam mong fake yun, tama? Fake fights, fake all, lahat. So, kumbaga, parang isang malaking play. Para siyang live na pelikula kasi. Hindi mo siya papanoorin dahil tingin mo, ay puta, nagsasapakan talaga sila. Yung story ang habol doon bonus doon yung laban eh. So, parang, syempre, nung hindi ka naman hindi kilala eh. So, nung nag-wrestling ka, nalaman ng public. So, eto na, kabi-kabila na yung mga yapper ng mga tao dyan, yapping around na parang, tayo na ito nag-wrestling mo, parang ilang trip yan, gano'n. Paano mo siya tinake? Parang wala ka lang pake, parang gano'n. Ever since naman kasi, parang pag public yung ginagawa mo, kagaya niyan, wrestling or kung ano mga competition, o kahit pag musician ka, para sa akin, and
baka pwedeng tignan to as kayabangan. Pero ang view ko, ginagawa ko to kasi gusto ko. Ikaw nagsasalita ka kasi nanonood ka. Totoo. Pero sino ba pinapanood mo? So yun lang ang ano ko palagi. Kaya hindi tumatagos sa akin yung mga ganun. Dahil ako yung nag-i-enjoy. Puta, ako yung pinapanood. So parang, Ikaw, karapatan mo yan. Pwede ka Yeah. mag-talk shit. Pero ikaw yung nakaupo. tama, Ganon. tama. Parang yun naiisip ko rin minsan pag may nambabash sa akin. Siyempre, marami rin tayong hater. Kumbaga parang, ayos lang. Pero at the end of the day, nakatanga ka dyan sa cellphone mo, ako yung pinapanood mo. Parang ganun eh. Oo. Ikaw Di ba? nag-ano ng data eh. Ako, matagal ko nang finilm yan eh. Di ba? Okay. Nakailang laban ka sa wrestling? Hindi ko na matandaan. Kasi ano siya eh. May Yun nga, gawa tournament ng- din ba yan? Ganon? Paano ba yan? O paano ba yung Meron- sistema ng Depende wrestling? sa storyline eh. Depende sa storyline. Para siyang boxing. Kumbaga may main event, yung champion, tapos may mga undercard, tapos sa pinakauna nandun yung mga rookie. Ganun. I get it. Pero the question is, kung from the start pa lang, nakalatag na yung storya niya ng yung isang malaking play. So alam nyo na kung sino agad mananalo. Yung Sa dulo. mananalo. Pero kung paano tatakbo yung laban, kayo bahala magpagandahan ng maisusulat nyo. Parang battle. Oo nga, kasi halimbawa naglaban tayo. Let's say, this specific bout, naglaban tayo tayo na lang yung magpapaganda dun sa laban, pero stage na kung sinong mananalo sa ating dalawa. Oo, basta kailangan mahatid natin doon sa ending na yon. Okay. So, paano yun? Hindi ba siya parang, sa mundo ng wrestling, hindi ba siya parang, bakit pa ako mag-aaksaya kung ang naka-destined manalo pala, let's say, si Hallucinate. Parang ganun. Halimbawa lang, di ba? Parang, ang dami-dami nyo naglalaban-laban, tas isa lang naman sa inyo yung alam nyo na kung sino yung mananalo. Kumbaga parang, Parang siyang ano eh. paano parang namimili siyang ng pelikula panalo? na... Paano namimili ng kung sino yung, sige, ngayong ikaw mananalo ngayon Parang ganun. Okay. Hindi, kasi sa end ng taon, kumbaga, para sa NBA may playoffs, sa wrestling may WrestleMania. Yun yung pinakamalaking event. Yun yung ending ng story sa taon na to. So, parang buong taon, kunwari, ito si ganito yung main character ng year na to. Okay. Kailangan maganda yung kwento niya buong... kung bida ka, kunwari good guy ka, o tawag nila face, syempre sa simula, sunod-sunod yung talo mo. Kasi ganun yung kailangan may sympathy. Bago ka magtagumpay, di ba? Ganun. So, yun nga. Kaya minsan, talo ka talaga dahil kailangan siya para doon sa kwento. So, parang WWE nga, may villain, tas may bida shit, ganun. Mismo. Storyline heavy talaga siya. Ano pangalan nung parang federation na yun dito? PWR ako noon, pero hindi na siya active ngayon. Wala na yun. Pero ngayon, madami na. Iba-iba na sila ngayon. Tapos active sobra yung ngayon. Kaya ang galing nga eh. Kasi ano lang yan kumbaga parang, okay, may idea ako sa wrestling. Siyempre, laruan ng mga bata, ganun. Pero ang alam ko kasing origin ng wrestling sa mga school dati, yung talagang parang naglalaban sila di ba? Yung tackle. Amateur wrestling. Oo, yung ganun. Pero yun, hindi scripted yun, laban talaga yun. Di ba? So Olympic parang, style. Alam mo yung parang taekwondong may grappling ng paluan, no? Mga ganun-ganun, di ba? Yep. Ayun. Kasi ang isang tao lang ang kilala ko na, actually ilan lang, pero isang taong tropa na talagang kilala kong adik sa wrestling. Putang ina si Big X. Kung kilala mo si Big X. Di ba? Beatboxer. Oo. Adik sa wrestling yun, Chong. Bumibili pa siya ng mga belt na, alam mo yung sinusuot ng mga sa WWE. Yung mga replica. Oo. So, last question na lang dyan sa wrestling na yan bago ko ma-addict din sa wrestling. Tol, compensated ba kayo dyan sa mga laban nyo dyan o purely trip lang? Noon na minimal. Para siyang formality. Okay. Kasi yun talagang pinaka-grassroots ng wrestling sa Pilipinas eh. Okay. As in day zero siya eh. Pero ngayon, alam ko, compensated well sila. Kasi din siya eh, magastos yung training, tapos yung hospital mo after, gano'n kung may mangyari sa'yo. Kasi delikado siya bro. Posible siyang mangyari Delikado kahit siya. stage play siya di ba? Hindi, at saka ang goal kasi, kunwari sa combat sports, ang goal, saktan mo yung kalaban, huwag ka masaktan. Doon,
ang goal, hindi mo pwede saktan kalaban mo, siya mananakit sa sarili niya. Kasi pag sinapak mo ako dun, hindi mo naman ako sasapakin para tumumba ako eh. Itutumba ko yung sarili ko, di ba? Kaya parang mga Kaya extension dating eh, no? Taxing siya sa katawan. Taxing siya sa katawan talaga. Oh, shit. Di ka naman na hospital? Hindi na, may mga times na dapat kasi halimbawa may one time na, di ba nakatanganel ako noon? Tapos na nahataw na ratan, yung dapat sa balikat lang. Okay. Di ba may oil kami noon para dumulas tapos napunit yung ano ko, nawakwak. Yung mga ganong moments o kaya tahilang ganyan. Pero yung iba malala bro, sinababalian and shit. Tol, bakit ano? Delikado siya talaga. Bakit may Hembranigan ang naging pangalan mo? Bakit nga ba? Kasi gusto ko yung character ko medyo punk yung datingan basically. Okay, ang Branigan lang siya Irish word para sa mayhem Kaya pag translate mo mayhem nga lang yun. Pero tunog apelido kasi. Parang ano siya? Parang redundant lang siya. Parang ganon. Pero tunog apelido sabi ko, pwede. Okay. I gets. So, did you stop, tol? O nahinto lang kasi yung pinaka federation kaya huminto ka rin? Hindi. Nag-stop ako. Meron din kasi akong, parang ADHD moments minsan na biglang, okay, gusto ko na mag-try ng something else. Ganun. Okay. So, tatawid na tayo dito, tol. Then, nag-MMA ka? Ano pangalan mo no? Nag-MMA ka? Pangalan lang? Oo, government name pag MMA kasi nire-register yun Oo nga pala. Anong to? Anong fighting league to? Or kung league ba tawag doon sa ganun? Yung sa pinaka alam ng mga tao. Ka ba? Hindi ako professional. Ayoko mag-professional. Okay. Registrado kamay mo pag ganun. Okay. So, anong pangalan nito? Pwede ba pangalanan to? Forza Underground. Pero hindi na din siya active ngayon. Although magandang liga yun. Hindi siya bare knuckle, no? Hindi, puta pass. Pass? Pass sa ganun, tagilag yan. Olats ka doon, tol. Di, tsaka kahit manalo ka, puta basag kamay mo. Totoo rin naman. Nakailang laban ka doon? Isa lang. Kasi yung Forza, nakadalawang event lang sila. Although maganda silang liga, hindi lang natuloy talaga. Ito yung the most iconic fight mo ng MMA. Sabihin most iconic? Oo, syempre. Naging meme yan, naging angulo sa'yo, lahat. Tol, kwento mo nga kami ng konti doon. Syempre, nagprepara ka doon nag-training ka, ganyan. Then, nung nag-ring na yung bell, ano nangyari? Napanood ko rin kasi yun Ano yun Actually, semi-pro siya na liga. Okay. Hindi siya professional. So usually kapag ganyan, semi-pro or amateur, may tryout siya. Tapos, kasi yung time na nagtitrain ako ng Muay Thai, recreationally, hindi fighters training. Kumbaga kasi may difference yun Parang kala ng mga tao porque nagtitraining ka sa gym, fighter ka Panglaban kagad. Okay, gets. May tiers din yan. Tapos, minsan, pinapaspar ako doon, ganun. Tapos nakikita ko, puta, sumasabay ako doon sa mga amateur dito Tapos inaya ako ng tropa ko, tryouts ka dito. Hindi nag-tryout ako. Tapos goods naman. Okay. Sabi ko, puta, sige game. Tapos, maling timbang pa nilagay ko kasi wala akong team talaga Hindi ko alam yung mga kalakaran na dapat pala pag ganito yung normal weight mo, sa gantong weight ka lilista, ganun. Okay. Tapos basically, yun, nag-makeshift ako na training. So parang ano siya, baga nagsarili ka, let's say. Oo naman nagsarili, yung word parang... Ang pangit, no? Ang pangit. Sige. Kumbaga... DIY. Self-taught ka, let's say, ganyan. Oo, kasi hindi pa ako nagpo-formal na training noon. Pero naging blessing after nun, nag-formal na akong training. Tapos doon na naging maganda yung competition streak ko. Okay. Pero hindi ka na ulit lumaban? Lumalaban ako Muay Thai, ng boxing, ng jiu-jitsu, ganun. Pero syempre, hindi magbabiral yung mga yun kasi hindi ako natalo. Diba? Okay. Bakit magbabiral pag maganda, pala diba? Nung natalo ka, lumabang ka pa rin. Oo naman. So, ang nag-viral lang talaga yung na-knockout ka? Siyempre, Pilipinas 6 seconds yun, di ba? Hindi ko alam Hindi ako gising
Sa Mo nabilang eh. Pero napanood mo yun, hype ka, syempre. Hindi ko na maalala, gagi. Anyway, so ayun, then, dahil nga bilang may ADHD ding nila lang, tinigil mo naman uli. Hindi ako tumigil. Doon ako mas naging seryoso after nun. Kasi sabi ko na, puta, kumbaga yung confidence na nagain ko sa pakikipag-spar sa ibang fighters before that, alayo pa pala nung level. Kaya doon ko siya sineryoso after. Hindi naman ako ADHD sa lahat times. Kumbaga, doon lang yun sa wrestling. Nagtatanong lang ako kasi parang yung hallucinate, ganun eh. Parang hindi Anyway, so ito na. Fast forward na natin. Okay, kasi ang dami nagsasabi na, legit ba to? I wanna hear from the cowboy's mouth. Na-depress ka ba talaga nung na-knockdown ka dun na-knockout ka dun sa MMA? Hindi. Hindi. Kasi parte nung, kahit nga sa gym, pwede ka ma-knockout eh. Kumbaga sa mga nagtitraining, alam nila yung... Hindi yung sa mismong fight, pero yung the way kung paano ka dinaot ng mga bashers sa pag... Ang ina mo, ganyan ka, hype ka, gano'n. Hindi, dahil, ayan, kagaya yan, na parang mas nanggigil sila kasi nagtatrash talk ako. Entertainment business yan eh. Hindi naman porke totoo yung sport, wala na kagaya ng battle rap. Totoo naman kami naglalaban, pero kailangan lagyan mo pa rin ng konting, di ba, entertainment para palagi na lang, galingan mo tol. Boring, di ba? Pag ganun lang. Naman, pero hindi nila alam na okay kami nung kalaban ko, di ba? So, social media shit eh. So, hindi ako nadadala sa ganyan kasi ako, alam ko, ginawa ko yung role ko. Okay, tama. Palakpakan naman natin syempre si Mayhem Branigan. Lakas mo. Anyway, so tol, fast forward na natin sa pagbabalik mo na sa Battle League bilang si Saint Ice. Okay? So, what made you decide na puta babalik ako sa Battle Rap and bakit nag-change name ka from Ice Rocks to now Saint Ice? Hindi, actually Saint Ice ako 2015. Kasi napangitan na talaga ako sa pangalan ko. Active ako sa music the whole time eh. Yung sa wrestling, sa MMA, lahat yan. Okay. Active ako sa music the whole time. So Saint Ice, nung tumigil ka sa battle rap ng 2x2 bilang Ice Rocks, nag-change name ka na nung nag-music ka into Saint Ice na? Oo, sabi ko tayo, pangalan ko. Akala ko sa battle mo lang to pinalitan. Hindi. 2015 pa. Actually, tayo, lagpas isang dekada na pala. Saint Ice talaga. Okay. So, what made you decide na bumalik sa battle scene? Gusto ko nang bumalik before Motos pandemic. Motos muna to, di ba? Motos muna. Hindi. 1 minutes talaga. Kasi gusto ko bumalik bago pandemic. Okay. Nakakasabay ko si boss sa... Pag kunwari, hindi nakakasabay. Nakikita ko siya sa gigs. Ganyan. Kinukulit-kulit ko si boss. Tapos sabi ko sa kanya, boss, kahit mag-try out uli ako, simula ako. Sa pinaka-simula talaga. Baka lang niya, bola lang, ganon. Nung after ng pandemic, 2021 or 22 ata, nagpa-try out sila online. Yun, nagpasa talaga ako. Tapos, nagbukas sila isa pang batch. Kasi, hindi ko maalala, ganon ata kadami. Yung naipon na MCs. Okay. Pinasa ko uli yun, yung same na form, para sure. Pero same lang. Tapos, 2024, binuksan na nila yung 1 minutes. Pero hindi pa in-announce sino kasali. Kasi 1 minutes yung bagong... Hindi mo pa rin alam. Yung bagong tryouts, ganun na eh. Hindi na siya beat eh. One-on-one na lang na acapella. Pero 1 minute lang. So sabi ko, uy, na nga ako, mag-start na nga ako mag-i-active uli. Nakita ko nag-post si Beatroom, bubuhayin nila yung rap lines. Rap lines, okay. Rate My Bar would like to thank the following sponsors. Crown Manila, Shift Clothing, Master Garage, DRK Sportswear Caloocan, Walsi Coffee, ang El Paborito na coffee shop in Marikina, Carbogetti by Austrias, Obando. If you can't choose between carbonara and spaghetti, there's Carbogetti by Austrias. Sabi ko, baka pwedeng pa-line up. Tinatanong pa nga ni Vit kung sino kung kagrupo ko daw. Sabi ko, hindi gagi ako. Tapos kinasahan niya ako laban. Dapat maglaban kami ng FTD. Okay, FTD dapat kalaban ko. Tapos, after a few weeks, may gig si FTD. So, kailangan palitan yung kalaban ko. Okay.
pinalitan ng Ultimate. Si So, Ultimate. parang, Okay. fuck active si Ultimate nun eh. Tapos ako, literal, halos isang dekada, wala akong galaw sa battle eh. Ako, tangina, mahirap to. Then, na-stress ako, nagsusulat ako. Biglang may nag-PM sa akin na DP na brown yung profile pic. Sabi, yo. Sabi ko, uy, boss, kamusta? Si Boss Arik. Okay. Oo, sabi game ka, Feb 24 ata yun. Okay. Sabi ko, tignan ko yung calendar. Sabi ko, boss, next week na yun di ba pag flip top, usually 1 month. 1 month, Oo. Sabi oo, tama. 1 minute So, dapat ginagaya mo yung boses. Kailangan ganun pag nagkukwenta si sa utak ko eh. Kasi binigay niya sa akin si Espero. So, tangina, naduduling na ako, sinusulat ako parehas sabay. Yun. So, within a span of 1 week, yung 1 minutes kay Espero, talo ako nun. Tapos, after nun kay Ultimate, doon panalo ako. 1 week lang pagitan. So, nakita ko si parehas Mzite. 1 minutes to? Hindi, yung isa rap lines kay Ultimate. Okay. So, talo. So technically, pagbalik mo ng flip top, talo ka kagad? Talo ako. Okay. Tapos, after no 1 minutes, nakikipagkwentuhan ako kay Mzite. Sabi ko, pamotos ka naman. Yun. Kaya, May, nagmotos ako kay Michael Joe. Yun. So, after ngan, tayo ng 2024 yun. Umuwi ba dito yun? Nagbakasyon siya. Tapos Battle kayo? Kasi tol, matagal na akong kami ni Hallucinate. Matagal na kaming hindi nanonood ng battle ng flip top. Pero ang nakapagpabalik na lang sa amin sa flip top ay ikaw. Nung Nakakaiyak ang puta. Hindi, legit yun. Sa TIU Theater nung nagkita tayo nun. Kay Unico, di ba? Oo. So pumunta lang kami doon. Kahit alam naming hassle na wala ng escalator, pumunta pa rin kami pag ganung oras. So, sabi ko, tara, manood, supporta natin si Ai. Sabi ko, syempre, tara, G. So, punta kami. Nod kami. Tapos, minimake sure na namin, as much as possible, tuwing may battle ka, lalapag kami. So, lumalapag na lang kami ng flip-top pagka may battle ka. Okay? Thank you, Tol. Thank you. So, yung huling umattend ako ng battle mo na nandun kami, sino kalaban mo nun? Si Zaki? Zaki. Yung bumagyo? Si Zaki ba yun? Binagyo tayo. Wala yata ako nun nung bumagyo. Hindi, andun kami. Yun. Yung bumagyo nga. Yun na yun. Yun na pala yun. Yung, hindi, Tol. Kay Katana. Hindi, Bumabagyo din nun. Nauna yung kay Zaki. Kay Katana nandun ka din. Kay ni Gab. Oo, tama. So, ayun na nga. So, una Zaki, nandun kami. Tapos yung kay Katana. Okay. So, yan, naalala ko na nga. Kasi minsan na lang ako manood niyan eh. Kasi, saan ba ginawa yun? Yun yung malayo eh. Metro Tent. Parehas bang Metro Tent yun? Okay. Pero nagpupunta rin kasi ako sa Las Piñas, nanood din kayo. Oo. Nandun ka nun, di ba? Kay Rafian. Yun, nandun din. Basta lahat ng battle mo pinuntahan namin. Anyway. Thanks, brother. To cut the story short, eto na. Dito na nagsimula yung technically, nag-ibang anyo ka na. Kumbaga, parang na-brandingan ka na ng putang ina, ibang Saint Ice, ibang Ice Rocks na to. Hindi na ito yung dating padogi-dogi lang na Ice Rocks. So, kumbaga, according to Rap Battle fans, Rap Battle critics, ay parang nag-evolve yung pen game mo sa battle. Tapos, aside from that, nagkaroon ka ng mabait na imahe ngayon. Okay? Ito yung mga nababasa ko lang naman sa comments. Naging mabait na imahe. And parang mas, ang dating sa tao, mas, kumbaga, mas tinanggap ka ng tao ngayon. Kumpara doon sa dati. Anong dating sa'yo nun, Tol? Parang, bakit biglang parang nag-ibang image ka? Tingin mo? Mabait-baitan ka ba? Ganon? Hindi. Hindi kasi, una sa lahat, yung kay, lagi namin mention to ni Chris. Pero syempre, hindi ko din naman inaasahan na lahat napapanood lahat eh. Kahit naman ako hindi ko din naman napapanood lahat. Pero, yung sa Dos por Dos naman, sinadya namin, marketing again, entertainment lang yun. Yes. Diba? Kasi alam namin, tanggap na namin na
puta yun yung time na nakatour sila. Bro, hindi tayo magiging bida dyan. O di itodo na natin pagiging kupal, di ba? Kasi mas magsasucceed ka dun sa role na para sa'yo kung itutodo mo. Imbis na pagpilitan mo yung hindi para sa'yo. Yeah. Tapos, isa pang rason siguro, pucha, mahigit isang dekada na yun. Nag-mature din naman ako. Grabe naman kayo, guys. Character development, let's say. Tumanda na lang din ako, di ba? Nakakapagod kaya mangupal na mangupal. Totoo Nakaka-stress yun, ha? Di ba? Mas tahimik pag chilero ka na lang, eh. Ikaw lang kasi yun, ever since chilero lang ako, eh. So, hindi, wala True, akong true. Real motherfucking talk. Tapos, yung sa pen game, di kasi ako tumigil manood. Okay. Kumbaga, nerdo din talaga ako sa battle rap, mapa-international o local. Okay. Kaya, nagugulat yung ibang MC pagkakwentuhan ko na alam ko din pati yung mga battle nila sa underground, ganun. Kasi nerd talaga ako. So, hanggat kaya, manonood ako at magpe-pay attention ako doon sa eksena. Kaya siguro, parang nakasabay ka rin, parang ganun. Kahit pa paano. So, guys, hindi siya bait-baitan lang. So, talagang mabait siyang tao. Kumbaga, pinilit niya lang magpakasama dahil kasama niya yung hallucinate nga daw. So, ay puto, wala akong sinabi doon. Ikaw, yung last, ikaw lang. So, ito na, tol. Punta na tayo sa, anong current standing mo ulit? Bilang, na-reset ba yung standing mo? Kaya nga ako nagpalit ng pangalan, Times, kala ko ganun eh. Hindi ni-reset? Hindi, joke lang. Hindi. Kaya nga tinanong ko, pagbalik ko, bago i-upload yung kay Unico, di ba may Google form yan? Yeah. Sabi ko, boss, sasama ko ba yung, hindi, pero honest yung question ko, kasi English yung iba. So, yun nga. So, walang reset na naganap? Wala. So, pati yung mga talo mo dati, kasama. Bakit si Hallucinate Etanicula hindi naman nag-reset nung nag-ano? Sa bagay. 6'5". 6'5 ako ngayon. Parang height ko. Malabong 6'5". mas malapit yung Porto sa height mo eh. Konti lang tinaas mo sa lupa eh. Anyway, 6'5 ako ngayon. Pagkatapos nito last. 6'5 ka. Yung last si M-Site, tama? Yun, magkasama kasi kami nun ni Hallucinate. Though hindi kami close, pero magkasama kami nung araw na yun. Pakisama lang, di ba? May shoot kasi kami. Ang plano ko nun, after ng shoot namin, dediretso kami para manood sa battle mo. Pero, utang ina, nag-uulan na naman nun eh. Tsaka saan kayo galing nun? Layo hindi, Marikina lang naman. Sa Metro Tent lang yan eh. So, sabi ko, puta, late na kami natapos. Nagtitingin na lang kami dun sa mga post. May mga post na may slash yung pangalan. May slash yung pangalan sa poster. Sabi namin, putang ina. Sabi, kasi may isa kami nakita, Sak, tsaka si Manda. Puta, nakaslash yung pangalan ni Sak. Sabi namin, putang ina, ano nangyari? Hindi siya, wala kaming believe kay Manda, pero parang naman. Naano kami sa nangyari. Pero parang nakalagay dun sa comments. Kasi if you're gonna base dun sa pangalan nilang dalawa, syempre parang mas may bentahe to si Sak versus Manda. Favorite. Pero ang nasa comment, walang pagpapabaya daw na nangyari. So ang ibig sabihin nito, tangina talagang pinaghandaan siya ni Manda. 'Di ba? Nagulat din ako, naghalimaw talaga si Manda. Damn, tangina, dapat talaga hindi na lang kami nag-shoot nun eh. Tapos, waiting kami sa'yo. Ang tagal mag-post ni Benji Rayala ng pangalan na may slash. Kasi si Benji lagi nagpo-post ng mga putang inang ganyan. Sa hype beat. Oo. Tapos, eto na, lumabas na. Putang ina, nagkatingi lang kami ni Hallucinate. Kasi sabi niya, anong tingin mo dyan? Sabi ko, Ice Rocks ako. Tapos sabi ni Hallucinate, wala, M-side dyan. Hindi kaya ni... Ganyan si Dan eh. Wala talagang bilib. Tol, wala talagang bilib sa'yo si... Hindi, Rapscallion kasi sila. Totoo. Ganyan yung mga Rapscallion na yun eh. Wala ko sinabi. Shoutout kay Crazy Kyle. So, ayun. Joke lang yung Baga nagkakaroon lang kami ng kuro-kuro. Parang tingin ko kasi magpapatagisan to sa putang inang freestyle. Puta, may nangyari palang kakaiba ng battle na yun. Round 4.
So nagkaroon for the Nag-round 4 first kami. time, nagkaroon ulit, for the longest time, nagkaroon ulit ng OT. Kumbaga, ano naman na to though hindi pa uploaded yung battle nyo, pero marami namang nag-post na ng may nangyari. nag-reels naman So, ganun. So, sabi namin ni Chris, putang ina, may nangyari daw na na freestyle. Doon na sila talaga magkakasubukan. Kasi syempre, hindi rin biro ang freestyle skills ni ni Mzite Alam natin pare-parehas siya. Hindi. Nung Rap Scallion days pa lang, pag kinukwento ni Dan, talagang harang sa... Di ba lagi nga pinoprotesta si Mzite sa freestyle? Totoo yan. So, sabi naman ni Chris, putang ina, doon sila suwagan ng sungay. Kasi everybody knows na isa rin sa skill set mo, yung pag-freestyle mo rin. Kahit sa mismong battle lines mo, nag-freestyle ka in between. Okay? So, anong naging score nung battle nyo ni Mzite nung gabi na yon? Sabi ni boss, kasi yung mga sa reels 3-2 Okay. Pero nung pababa kami, hinabol niya kami, sabi, sorry, 4-1 pala. So, hindi ko alam kung ilalagay ba yun pag in-upload or... Although, may kita naman nila yung judges. Sorry, 4-1 pala in favor of Mzite. Ilang bilito, no? Pero yun, 3-2 o 4-1 basta isa doon. Tsaka yung freestyle di siya counted. Promo lang siya. Promo lang siya. Okay. So pero okay, at least nalaman namin hindi siya counted dun sa scoring. So nag-base pa rin talaga sila sa sulat. How was it, tol? Parang ang dating kasi paano mo tinignan yung battle na yon? Kasi parang marami nagsasabi na mananalo si Mzite diyan. Kasi bilang Mzite na yon. Pero may mga nagsasabi rin na si Ice Rocks ay hindi may gustong i-redeem si Ice Rocks ngayon. So puta, paghahandaan niya rin talaga ng gusto si Mzite. Paanong preparasyon ng ginawa mo dun sa battle na yon, tol? Yeah, actually, kinapalan ko talaga mukha ko. Nag-try lang ako mag-shoot ng shot kay boss na kung sakaling trip ni Boss M. Kasi ikaw ang humingi. Kasi tatlo talaga GOAT ko sa battle rap na yung masasabi kong kasi merong GOAT na dahil sa accomplishments, meron yung idol mo talaga, yung naka-impluwensya sa'yo. Yung gano'n ko si Batas, si Shay, si Mzite. Kaya sabi ko kay boss, kahit syempre hindi ako papayag, pero kahit mabadibag ako, ano yun para sa akin? Honor yun. Parang napakagandang memory nun Pero bakit mo siya ginawa bilang nangingi ka dati ng laban kay Mzite sa Motus tapos biglang hinamon mo siya? Hindi ka ba nakupalan sa sarili mo nun? Pwede tignan na ganun. Pero kumbaga, gusto kong matest yung skill ko versus yung someone na nilulook up mo? Nagdagdag sa skill set ko Nagpa-evolve sa akin parang ganun. Parang siyang Anderson Silva tsaka Israel Adesanya, ganun. Kumbaga, gusto mo lang makaspar yung idol mo. Kasi minsan lang yun Pero ikaw, anong let's say, anong tawag dito? Anong prediction mo bago kayo mag-battle? Or nung habang nagbabatuhan na kayo ng linya, sa utak mo ba may parang puta akin na to? O tangina, medyo ako doon Anong prediction mo? Mahina ako sa ganun, honestly. Yung susukatin ko habang nasa stage na, lamang ako. Sobrang hina ako sa ganun. May mga battle na 5-0, nakala ko talo ako Pero yung before battle, talagang hindi nga sa ganun ko inaral dahil nga sobrang fan ako. Karamihan stock knowledge na na naalala ko, sa battle niya na to, nangyari to, ganun. Parang kabisado ko na din. Tapos, ito yung masasabi kong tinodo ko talaga yung prep ko sa lahat na labang ko. So, safe to say na nung in-announce yung panalo, you weren't that surprised kasi parang feeling mo deserve mo o nasurpresa ka pa rin na ikaw yung nanalo? Pumunta nga ako dun parang ang lumbay ko kasi feeling ko kahit yung pinaka-best ko hindi sasapat sa Mzite Okay. Lalo pag napanood mo yung mga last few battles niya. Pero at the same time, grateful ako kasi makakatapat ko siya and yun lang naman gusto ko in the first place Kaya nung sinabi ako panalo, gagi, hindi ako makapaniwala. Parang weird Parang siyang panaginip. Sino ang sa kabilang bracket? So, sino technically sunod na makakalaban mo? Hindi. Isa boy to. Ay, hindi ba isa boy yan? Okay. Okay. Pero,
Oo nga, no, hindi pala isa buhay yun. So, anong dating sa'yo nung pagkapanalo mong yun? Parang sa tingin mo ba may madadagdag siyang leverage sa karir mo, or you'll be stepping up one step higher sa karir mo dahil sa pagkatalo mo kay Mzite, or tinitake mo siya na wala, normalan lang? Ang tinitignan ko naman sa kada battle ko, manalo matalo, kung anong napulot ko eh. Anong maidadagdag ko sa toolbox ko. Yun, Yeah. basically. And meron dun, syempre, kasi manood ka nga lang na Mzite battle, dami mo na matutunan eh. Makakarap mo pa kaya. And yun ang biggest takeaway sa akin. Kasi nasa point na ako na gusto ko kada battle, hindi sa binibigay ko yung panalo, nakikita nyo gaano ako ka-competitive na tao eh. Yes. Pero ang pinakamahalaga sa akin, kada battle ko, may parte na tumatak sa kasaysayan, ganon. Basta hindi tournament. So kumbaga, mapakita ko yung best ko kada battle, may bago ako mapakita, tsaka lumakas ako kada battle, manalo matalo, bonus na lang yun. Yeah. Pero ang tournament, puta, kailangan ko manalo. Dapat. Pero Yun nag-tour na ka talaga. nung nakaraan, di ba? Kanino ka nalaglag? Katana. Oo nga pala. Nasa semis na pala kayo nun, no? Oo. Utang ina. Pero technically, one step ka na lang dun sa finals. Sa finals, no? Wala, katana yan, pucha. Grabe, tsaka grabe yung anyong yan nun, nung laban namin. So sa kabilang bracket sila Lip, tama? Lip tsaka si Ban. Oo, okay. Kasi kung naalala, sabi mo nga, pinakinggan mo yung Rate My Bar namin ni Katana. Talagang hanggang ngayon daw, pag umuulan daw na gano'n, ikaw pa rin daw naiisip niya. Tawa nga ako nun eh. Umuulan pa nun nung pinapakinggan ko. Oo. So ayun, tol. Pag-usapan lang natin ng konti yun. Yung mga last few battles mo bago tayo dumiretso sa Rate My Bar. Kasi syempre, alam kong nag-sleep early ka rin. So, yan talaga tayong mga mid-20s. Yeah. So, tol, isa sa mga pinaka balagbag na nangyari at nagpa-iba nung sitwasyon nung nag-freestyle ka about dun sa ulan. At least dun sa battle na yon. Okay. Kay Zaki. Paano ko ba aanohin? Siyempre, hindi mo naman nakausap yung Diyos. So hindi natin alam. Pwede rin, no? So ang point ko, bakit mo naisip na mag-freestyle dun sa moment na yon? I-freestyle na lang. Kasi tol, pag nanood ka sa live, tangina, hindi ka na namin naiintindihan talaga nun eh. Kasi ang ingay na eh. Hindi, siguro ako, dinig ko kasi ang dami monitor sa stage, 'di ba, sa Metro 10 paikot. Tangina, lakas na ulan nun. Kala ko hindi na matutuloy, bahana kahit sa amin palang bahana. Wala, kala ko nga honestly, nung sinabi ko yun, hindi siya masyado lalanding. Wala lang, ganun lang ako eh. Meron akong mga intrusive thoughts na isisingit ko to. Ganun. Nag-rap ako, 'di ba? Di ba autopilot na yun, kabisado ko eh. Makikita ko, tingnan mo yung t-shirt nito. Anuin ko nga to. Wala lang, parang hindi ko mapigilan. Yun. Tapos ginanong ko lang, kala ko lang ano lang siya. Puntos lang. Hindi ko alam na ganun yung impact. Okay. So, talon tayo ng freestyle mo dun sa kung ano yung mga nasa table. Let's say yung mineral water. Yung Jonas. Yan, sa mineral water. So, effective siya. Kasi, kumbaga, itong mga last few battles mo, na kumbaga, isa siya sa mga inaabangan sa'yo eh, na gagawin mo. So, ito bang ginagawa mong to ay balak mo na siyang gawin palagi sa mga battles for additional entertainment, o it depends pa rin sa trip at vibe mo nung gabi na yon? Doon sa pyesa siguro. Dahil kaya ko yung ginawa kay Jonas kasi yung angulo, parang pinapalabas ko na old school yung style niya. Kaya ko din gumawa na old school na style. Kasi sa contest ganun, 'di ba? Yeah, may sa table. Bunutan pa nga eh. Oo, 'di ba? Kaya nagpakita lang ako ganun. Di ko naman in-expect na tatatak siya ng ganun. Kasi nga ginagawa ko yun nung bata ako. Tsaka pag trip, 'di ba? Pag tambay, pag nag-cipher, ganun. So, eto na. Talon tayo kay Surgenio. Yung battle mo kay Surgenio, parang
I don't know kung gaano ka true, pero parang dinebunk ka niya somehow daw. According sa mga comments Kasi yung the way kung paano dineliver ni Sorhenyo yung lines niya, puta ina, sobrang mapang-asar na, puta mapapa-oo ka nga. Parang nag-agree ka pa. Parang nag-agree ka pa kasi. So ano ba to? Ano ba to? Sa atin lang, wala namang ibang nanonood Pure freestyle ba talaga 'yon o part ng ano 'yon? Yung angulo ko naman kasi doon na pinapakita ko kay, di ba laging may props si Sur, napansin ko. Sabi ko, sige ako magpa-props ako pero on the spot, ganun. Kaya ako siya ginawa. Tapos nag-isip ako, hindi ko pwede gawin ulit kay Arik kasi una pa lang nalilito na ako sa logic na yun na kinuntsaba ko daw si Arik. Sa prinsipyo ng tao na yun, kaya nga siya pinili ko Sa tingin mo magpapayag siya ng ganung bullshit, si boss, di ba? Kaya sabi ko, sige, sino kaya? Pag mga MC naman, sasabi lang nila, di, tropa ngayon, kahit di ko tropa, di ba? Sabi pero ko, sorry na. Pero tol, talking about yung conniving with Arik, minsan may mga battle na pumapayag si Arik na mga simple gesture na ganun pero hindi yung mga magsiscript ng angulo talaga. Na pwede maging crucial dun sa laban. Sa bagay, gets ko naman. Okay, sabi ko, so hindi talaga kayo magkakakilala ng mga tao na yun? Kasi sobrang effective ng delivery at saka pang-aasar ni Sur na yun. Puta, parang maiisip putang ina, oo, magkakilala sila. Di ba? Tama. Ganun siya. Hindi, ano din talaga yung conviction ni Sur, isa sa best weapons ngayon Yes. Parang hinihate nila siya dun sa laban nila ni GL, pero pag pinanood mo, grabe mag-deliver si Sur, talagang buong-buo. Kaya ako, natatawa ako nun kasi sa utak ko, ang nababatrip ako, di ako makapag-rebat. Kaya tawa ko ng tawa nun. Kasi sabi parang ko, last mo na yun no? Oo. Tapos na kaya yung sabi round ko, mo. kung may rebat ako nito, wala nang usapan to At saka isa pa, sa dulo, sinabi ni Sur, angulo lang yun So, kasi minsan pag nanonood ka ng dulo, ng flip top, pag natapos na yung rounds, minsan di ka na pumupunta sa judging. Goods ka na, mahaba pa yung judging Gets ko din. Pero kumbaga, kung gusto nila balikan yun ngayon sa video, nandun yun sa video. Pati, ang sa akin kasi ito, Tynes, nagsimula ako, yun din di naintindihan ng mga tao dahil itong last 2 or 3 na generation ng battle rappers, and hindi to knock sa kanila, nag-evolve na lang din talaga yung laro. Hindi dumaan sa freestyle era. Kaya para sa kanila, big deal yun. Tingin nila, imposible yun. Pero, ayan, gaya ng ginawa namin ni M-Zite. Napatunayan ni M-Zite na hindi imposible yung ginagawa ko. Kailangan lang, kaya mo. And para sa akin nga, parang talo pa nga ako dun sa freestyle round kay M-Zite ko i-judge yun Excited kami lahat mga diba? Hindi siya imposible gawin. Kailangan lang kaya mo. Kailangan built like that ka. Si M-Zite, pagdating sa freestyle, tayo na yun talagang mandudurog ng kahit sino anyone na gusto mo makalaban o nasa face ka ng kahit sino iba to mo sa akin, Arik, kukunin ko? Oo naman. Kasi minsan may mga magtataka pag naglabas ng poster na parang random na matchup. Di ba may mga ganun minsan. Pero pag napanood mo, maganda lagi Kumbaga hindi tayo binigo ni boss sa ganun. Kaya kung sino man ibigay niya sa akin, I'm sure na may vision siya. And ako, confident din ako sa sarili ko na kung sino man ibigay niya sa akin, mabibigyan ko ng maganda laban. At the very least. Tama din Kumbaga parang mas mahahasa ka pag kuha ka lang ng kuha Parang ganun Oo. Kasi ikaw yung mapo-force mag-evolve Pero if ever meron na gusto mo? Yung pwede ako mag-retiro pagkatapos kahit mabadibag ako. Sino? Syempre yung dalawang goat ko na. Hallucinate. Hindi ako papalag doon. Ano sino? Yung ano ko na, yung dalawang goat ko na, Batas Shea. Tatlo talaga ang pinaka-idol ko Batas Shea, M-Zite. So okay na si M-Zite. So si Batas mukhang malabo na yon. Malabo na yun. Kaya nga kinapalan ko na din mukha ko ngayon Kasi, di ba, parang yung isa na nga, wala nang chance. So pinakamalapit sa katotohanan ay Shea, most likely. At The Lord wills. At si Shea, napanood ko sa Break It Down ni Looney. Parang nandun siya sa face na tangina kahit sino ako ngayon. Kahit sino ibigay mo, di na ako mamimili. Parang ganun, sabi niya. So, if the Lord permits,
Pwede, Mhm. diba? Anyway, maraming salamat tol sa... Pero last question bago tayo pumunta sa Rate My Bar. Sa tingin mo ba magkakaroon ng chance ang bumatil pa si Hallucinate? Kasi Oo sabi niya naman, ayaw niya na siya raw lang eh. We, sabi nga Sabi yun. niya, oo, pero baka press release niya lang yun. Ay Oo. lang yan. Cute. Hindi, putya, hindi pwede. Sa pen game niya na yun. Oo, di ba? Kasi Hindi pwede. parang inaalok yata siya ni Arik last time na bumatel. Pero sabi niya kasi, ang gusto niya sa 1 minutes lang. Pero ang ayaw ni Arik, binibigay sa kanya main stage kagad. Main event niya. Oo, Main event pa. sa main event na. Ayaw niya. Gusto niya muna kasi pagkalawang, ganyan. Pero ayaw naman niyang bumatil sa mga ibang liga na labas Underground. ng Oo. Sabi ko, tangina, na ba talaga gusto mong hayop ka? Gusto mo Hindi, magpagpag busy pa. ng kalawang. Pero ayaw, binibigyan ka ng battle, ayaw mong rumekta sa big stage. Gusto mo sa 1 minutes muna. Ayaw naman ni Arik kasi bilang sayang, Chris Delano yun di ba? Tapos may hinihingi siyang kabatel. Siyempre, ayaw naman ibigay agad ni Arik kasi ang tagal mong nawala tapos magre-request ka na po na parang birthday mo. Di ba? Diba? Hindi, tsaka kailangan niya magpagpagkalawang eh. Totoo. Parang ikaw, yung mga ginawa mo, di ba? Nagpagpag ka muna ng kalawang bago ka tumungtong sa ano. Pero syempre... Matagal yun, 1 taon na pagpagpag yun, putya. Pero syempre, looking forward tayo na sana mangyari yun para at least... Hindi pwedeng hindi. Kaya nga mukhang ayaw naman na talaga niya. Pero siguro may mga factors lang din siyang mga iniisip. So, wait. Busy lang din. Hintayin natin ng Hallucinate 2.0. Etanicula. Anyway, salamat Ice sa masayang kwentuhan. So, dediretso na tayo sa Rate My Bar. Magbibigay ako ng 6 na tiga-4 na linya mula sa mga random rap artist at i-rate mo lang to mula 1 pen pinakamababa hanggang 5 pens ang pinakamataas base kung paano mo siya nagustuhan. Pero disclaimer lang, it doesn't mean na sobrang pure bars talaga to, like sungtukang technical. Sobrang random nito. Okay? Alright. Tsaka pagkanta naman, hindi naman bars lahat eh. Diba? Pero ang kagandahan kasi dito, lyrics na yung kinuha ko, 4 lines. So, kasi may mga kanta na nako-compensate ng flow yung lyrics eh. Nako-compensate ng beat, ng ganda ng beat yung lyrics. So, ito, on paper lang, as is. So, yeah. Okay. So, ang first 4 lines na ipaparate ko sa'yo, Brad, ay ito, pabasa na lang ako. Puro ka bomba na bobo na. Di mo naisip pwede mangyari. Suga pa sa pera na lunod na. Chillin' with the truth. Wala kang yan snitch. Doon ka sa malayo magkalat bitch. Kanta to. Lahat siyang kanta, oo. Okay. Parang R&B yan eh. Puro ka bomba. How many pens? Bibigyan ko to ng ano. Kasi marinig yung beat eh. Pero sa na-imagine ko na... Sige, kantay mo. Hindi. Pero kumbaga, feeling ko mas may vibe siya eh kung papakinggan, di ba? Kaya bibigyan ko ng 4 yan. Kasi yung rhyme niya malinis. Malinis yung rhyme niya. Tapos, may ano siya eh. Kumbaga may sineset siyang vibe na tingin ko bagay do sa branding ng MC. Kaya, pili ko sa kanta mismo, mas buo yung vibe na ito. Bigyan ko ng 4 yan. Alright. 4 pens ang binigay ni Ice Rock sa mga linyang to galing sa kantang Body Bag na ang artist ang pangalan ay G. Lonzo. Shout out G. Lonzo. Yeah. So, ang next 4 lines, brad, ito. Nabulag sa disco lights, tapos sobrang high, tsaka down tonight. Di kita kilala baby, pero it's alright. Just hold my hand and stay beside. We'll just feel the vibe. Don't hide yourself within my sight. Para ma-flow to Kasi dikit-dikit yung rima eh. Kahit isang linya. Although, parang high, tsaka down tonight. Di kita kilala diba? baby, pero it's alright. Just hold my hand and stay beside me. Parang pinutol niya dun sa beside, tas me beside.
me. We'll just feel Tapos the vibes. doble yung rhyme kada line eh. Mhm. So, ma-flow siya. May ano ba? May 0.5 ba? Wala. Whole number lang tayo. O whole sizes only. No half sizes. Bigyan ito ng 3 kasi dahil hindi kompleto yung context. Kasi feeling ko storytelling to eh. Mhm. Okay. So 3 pens ang binigay ni Saint Ice sa mga linyang to galing sa magaling tong putang inan to. Galing sa teka lang, wala. Ayun. Galing sa kantang Anon, A-N-O-N. Ang artist ang pangalan ay HBNR. Hindi ko alam paano siya i-pronounce. HBNR, shout out to you, brother. Habanero. Hindi kaya ganun yun. Habanero. HBN. Agutom boss. Anyway, so yeah, ang next 4 lines ay ito, Ice. Ayoko sa lahat ay yung hinahayaan ka. Na hindi nga alam ang iyong halaga. Ikaw lagi unahin kahit na pangalawa lang ako naaalala pag galit ka sa kanya. Uy, maganda yung slogan. Pag-ibig bars. Oo. Ano tayo, lover boys tayo, bibigyan ko ng 4 yan. 4 yan. Tsaka maganda yung tugmaan. Ayoko sa lahat ay yung hinahayaan ka, kaya hindi niya alam anong iyong halaga. Ikaw lagi uunahin kahit na pangalawa lang ako naaalala pag galit ka sa kanya. Sheesh! May bali pa, di ba? Kasi pagka, pinakinggan ko to kanina eh, ang putol niyan dun sa pangalawa, parang ang iisipin mo, siya yung number 2. Pero yung pala, pangalawa lang ako naaalala pag galit ka sa kanya. Pero technically, ganun din yung sense eh. Di ba? Anyway. Creative pa din. So, 4 pens ang binigay ni Ice Rocks o ni Saint Ice sa mga linyang to galing sa kantang Comfort Zone. Ang artist ay pangalan A$AP Takari. A$AP Takari. Nice one, tol. Mga kasama nila A$AP Rocky yan. Tangina. Oo. Nakamot pa nga yung Rocky. Kari. At ang next 4 lines ay ito. 11 degree, malamig yung aura. Lumabas na ganap ng bahala. Dinala sa gitna ng gwardiya. Nang gumanap. Gusto ko yung flow niya. Parang hip-hop type flow. no? Oo, parang medyo Hail Mary, no? Malamig yung aura. Oo nga, parang Hail Mary pala, sorry. Malamig yung aura. Naku, hindi yung aura. Bigyan ko na yan, ng 3. 3 pens. Okay. 3 pens binigay ni Saint Ice sa mga linyang to galing sa artist na ang pangalan ay Buddy. At ang tangina pangalan mo, no? Lalaki ka, Buddy. Yung spelling. Paano lalaki? Siyempre, pinanood ko kanina muna to eh. Tapos, ang lalaki ka. Tapos yung spelling ng body niya, body talaga, tol. Yung parang double D-I-E? Parang Ice Rocks Body Pics. Kay Baila. Shoutout sa'yo, body. Isa kang body. Ang artist ay ang kanta ay, I don't know how to pronounce this, pero Novwls. Ewan ko. Ewan ko sa kanya. Pero yeah, shoutout sa'yo, buddy. Shoutouts. 3 pence ka. Next 4 lines ay ito. Di nagbago yung sagot kahit pa na magtanong. Ganun pa rin lalo lang to nagkaroon. Standing on the same trip, walang patapon. Laging may handa to kahit sino man ang maghamon. Or kasi parang mahaba kada bar, pero baka either naka-double time to ng konti o dun sa beat. Depende dun sa palo ng beat. Hindi ko na maalala eh. Di nagbago ang sagot kahit pa na magtanong. Ganun pa rin lalo tong nagkaroon. Standing on the same trip, walang patapon. Laging may handa to kahit sino maghamon. Parang pang ano to, no? Mga ganito lyrics dati kung tawagin, tira. Di ba dalawang kanta dati, love song o tira? Pero parang ano siya, lampas siya sa bilang, pero I'm sure syncopado siya. Alam mo yun? Yun nga eh. Pero dahil di ko pa ma-imagine sa ngayon, tsaka ayun eh, hindi ko maano sa beat eh. Bibigyan ko ng 3 pence. 3 pence. Alright. So 3 pence ang binigay ni Ice sa mga linyang to galing sa artist na ang pangalan ay Felio Chapo.
Ang kantang to Uy, ay galing Phil. sa Hard Boys. Kilala mo to? Oh, ano yan? Battle rapper. Ah, ganun? Salute. Alam ko, Brad si Pelio Chapo eh. Ah, talaga? Brad to? Sa pagkakalam ko. Shout out sa'yo, tol. Shoutout sa'yo, Tol Felio Chapo, ang kantang to ay Hard Boys. Battle rapper yan. Hard Boys? At ang huling 4 na linya na ibabarate ko sa'yo, Tol, ay ito. Basa na. Sabi ka lang sa akin, oras ko malaya, basta sa'yo ko to ilalaan. Gusto sumabit dyan sa kwento mo, makulang may dala akong pampagaan. Dadaan natin lahat sa tama, at ikaw na ang bahala dun sa kama. Ito Kantutan bars. Nag-iisip ako iba salita. Pinakawalan mo na eh. Ano yan? Biyaw ng 4 pence para sa K-bars natin ngayong gabi. 4 pence ang binigay ni Saint Ice sa mga linyang to sa kantutan lines na galing sa kantang Palihim. Ay, diba? Palihim Tangina, na. title pa lang, alam mo na eh, no? Palihim na ang artist ang pangalan ay Gios Gift Merc. Gios. Gios Gift Merc. Ayun. Shoutout sa'yo, tol. Ilan linya to? Ay, ilang pence? 4 ako dyan. 4 pence ang binigay niya. Okay. Hello. Kasi medyo, malamig vibes, di ba? Tama. Bastos lang. Bastos lang. Pero tangina wala nang ganun-ganun ngayon. Tangina basta minsan may bastos pero ang ganda pakinggan eh, 'di ba? Oo, mismo. Nirak nga natin dati yung Banyo Queen eh. 'Di ba? Ang ganda ang angas nun eh. 'Di ba? So anyway, all right, Saint Ice, maraming salamat sa pag-rate mo ng mga linyang 'yan at sinamahan kami sa isang masayang kwentuhan para pagbigyan yung mga fans mo kasi nire-request ka rin talaga nila dito sa Rate My Bar. Ayoko lang talaga pero wala, gusto natin siya. Okay, sama na lang. Oo, kahit papaano na may nagkasama tayo, kahit papaano. So, sa lahat na naghahanap kay Ice, sa mga SOCMED, ito, merong Facebook, Saint Ice, IG, yan makikita nyo. Mali, isa pa, kabilang turo. Kabilang side. Yan! Nandiyan pala ako. Saint Ice Rocks sa IG. Tol, baka may mga gusto kang i-promote at pasalamatan bago tayo magtapos. Ayun, salamat, Tynes. Tagal ko na gusto Rate My Bar since second year high school. Wala lang. Maraming salamat. Tsaka sa yung isa pa podcast, G, Oh, sige. Tapos, ayun, gusto ko naman pasalamat sa mga sumusuport sa akin palagi. Sa mga nangungulit kay Tiny. Kulitin nyo pa. Babalik ako dito. Mag-rate pa tayo ng mga kantutan bars. Tapos, ayun, yung brand ko, Pray For Us. 8 Methods, Give Me The Loot sa Paranaque MMA. Tsaka may English battle ako sa September 19. Kalaba ko kay OTD Vet, si Reggie P. mula Atlanta, Georgia. Talaga ba? Saan to? Anong battle league to? Sa Darkroom Battles. Liga siya sa States. Tapos sila ang dadayo dito. Oh, ano to? Parang ikaw napili nila or ano nangyari? Kwento mo nga ng konti. Kami ang main event ni Reggie P. Tapos ang co-main event si James Overman, ang kalaban niya si Mike. Si James. Mike, yun yung MC name niya. Sa Mike. Tiga din. Yeah, tiga States din. So, tapos, paano nagkaroon ng selection dito? Bakit of all the MCs, ikaw ang napili or bakit kayo ang napili? May audition ba? Or can you give us any thing na para magkaroon lang kami ng idea about doon? In-offer lang siya sa akin basically, yung battle. Nino? Binok ni James. Si James, tapos yung tropa niya nag-organize sa Philippine side, si RD. Shoutout sa RD. Mm-hmm. And yun, September 19 yun, I think, sa QC area. Yun, maglaba kami Nood kami dyan. Sabihan mo ako kung saan. Yes sir. Matic tol. Music. Any music, upcoming? May mga tinatapos ako ngayon pero wala pang concrete na date kasi gusto ko i-roll out na maayos eh. Okay. So, meron ako nasa mixing and mastering phase tapos meron mga for recording. Yun ang gagawin ko ngayon. Kaya ako nandito. Rapper. Rapper mo. Rapper yan. Tangina. Hindi naman magbo-blue tsaka gray na wall yan kung hindi rapper yan eh. Terno pa sa rap, di ba? Oh. Next wrestling.
Speaking, wala. Ayun na, di na kaya nakatawal. Di na kaya. Next Mga MMA. MMA maulo pa. Wala pa. Di pa kaya ng time. Pero magte-training ako bukas. May pagsapakan ako bukas. Yeah. Hamunin mo si Hallucinate, nagbaboxing yun eh. Nag-training nga sa amin yun. Anyari? Hallucinate. Nakailang ice tubig? Mayabang nila lang yun. Violent person. Anyway, maraming salamat tol, Ice Rocks at St. Ice. Thank you, Pinagbigyan mo ako dito sa isang masayang kwentuhan ng Rate My Bar. So sa lahat ng nanonood, click nyo lang yung subscribe button para masaya naman. Hindi yung puro kayo nood. Tsaka click nyo lang yung notification bell para mas updated kayo sa lahat ng episode na i-upload ng Rate My Bar dito sa Tiny Montana channel. And nasa Spotify din tayo para sa mga car guys natin kasi hindi lahat nanonood eh. So yeah, nasa Spotify din tayo. And sa lahat ng hinahanap nyong battle MC o sa lahat ng hinahanap nyong rappers at kino-comment nyo, i-make sure nyo na i-check nyo muna yung comment section bago ako mapikon sa inyong lahat kasi laging i-guess mo si ganito, i-guess mo si ganyan. Nasa comment section nakapin dyan, baka na-guess ko na yon sa mga previous season kasi nasa season 4 na tayo. Halos lahat ng rapper sa Pilipinas ay dumaan na sa akin bago na i-guess yung mga podcast niyan ngayon. Ha! So ayun. So i-check nyo lang at pag hindi ko pa na-guess, gagawin natin ang lahat para ma-guess natin dito sa Rate My Bar. So maraming salamat sa inyo lahat. And again, is your boy Tiny Montana. Nanonood kayo ng Montana TV at ito ang season 4 ng Rate My Bar. Kasama ko si Ice Rocks. Salute! Salute!